The Liberal Party is not giving up on its hope that Naga City Mayor Leni Robredo will reconsider her decision not to run for a national post in the 2028 elections. The party said Robredo's rising survey numbers and continued public appeal show she remains a strong potential leader who can unite a broad coalition. It stressed that the stakes in the next elections are high, saying the country's future direction will depend on the outcome of the vote. Robredo earlier said she is certain that she will not seek the presidency in 2028. To talk more about this, we are joined by Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Good morning, Kong. Thank you for joining us Hi, again Kong. on the show. Hi. Good morning, Angelo and Angela. Morning. Well, Kong, based on yung mga findings nito at mga surveys, no, do you believe si Mayor Robredo pa rin ang, at this point, one of the strongest candidates based on her survey, ha, Kong? Well, alam mo paulit-ulit nang tumanggi si Vice President Leni, baka mainis na sa atin na sa ulit natin. Anyway, sa tingin ko, hindi naman yan ang mahalaga bilang isang miyembro ng Liberal Party. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin babaguhin yung frame of mind ng mamamayan sa pagpili ng mga magiging leader natin sa ating bansa. Kasi nakita naman natin during the time of Pinoy, ang Pilipinas ay naging isang economic tiger. Bumaba ang level ng korupsyon. Yun ang pinakamaliit na pagputang na nangyari sa lahat ng mga administrasyon. Tumaas ang GDP, bumaba ang inflation, at pati yung classroom backlog, zero nung panahon. So dapat talaga matuto, ang dapat magbago, hindi yung mga politiko lang. Ang dapat magbago yung frame of mind, yung mga mamamayan. Kung gusto nyo ng maayos na gobyerno na mapoprotektahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, gusto ng gobyerno na matikman naman natin yung tinatamasang kaunlaran ng mga mga Asian countries na dati nasa likod lang natin pero ngayon mas maunlad na sa atin. Dapat pumili tayo ng tama. Kung matuloy lang, kung si Marroas lang ang nanalo noong 2016, palagay ko maunlad na yung bansa natin. Kasi simple lang, kwalifikasyon. Sino ba yung may kwalifikasyon? Sino ba yung may integridad? Hindi yung popularity, hindi yung nagpapadaan lang tayo sa boladas, hindi yung patronage, hindi ayuda. Kundi sino yung taong may integridad at may talino at may kakayahan para mamuno ng bansa. Yan ang dapat pag-aksayahan ng panahon ng Liberal Party. Kung pwede, pumunta kami sa lahat ng kasulok-sulukan ng ating bansa. Turuan natin ang mga... Right. Well, based on what's happening right now, ang isa lang po ang medyong sigurado ay tatakbo po si VP Sara as President. Ngayon, ang tanong ko po, yung Liberal Party po ba is willing to make concessions with the current admin to prevent a VP Sara win? Or will you stick to your principles and morals po and field your own candidates away from the current admin and in the hopes na at least makalaban kayo? Hindi pa po nagkakaisa yung Partido Liberal. Okay na yan. Isa pa, pero para sa akin, simple lang. Pagka tayo ay dumikit sa mga Marcos, kasama tayo dun sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa buong bansa. Kung sasama naman tayo kay VP Sara, paano naman yung prinsipyo natin against war on drugs, against political dynasties, di ba? So, ang tingin ko, turuan natin yung mga Pilipino, ibalik natin yung swerte. Baka pwede reset. Diyan pa naman si Mar Rojas. Kung ayaw ni VP Leni, sa tingin ko, pinaka-kwalipikado maging presidente ng Pilipinas si Mar Rojas. Kaya nga sabi ko sa mga kasama ko, bakit hindi natin ibalik yung swerte? O sabi natin mga Pilipino, piliin natin si Mar Rojas, siya, patakboy natin. Pilitin siya. Have you talked to him recently, Kong? Have you talked to him recently about this? Marami na kami mga kasama ko na nag-uusap-usap. Why not ibalik natin kasi pagpatuloy natin, reset natin yung 2010 to 2016, that's the best years of the Philippine economy, that's the best years in terms of lowering corruption. So palagay ko,
ibalik natin Mar Rojas for president. Pero nakausap niyo na po si former Senator Mar Rojas regarding this. Nakakausap pero naunawaan ko si Mar. Alam mo, si Mar, parang bang nireject siya parang naliligaw siya, nireject siya ng mga Pilipino. Despite ng kanyang mga sakripisyo, despite ng kanyang pagmamahal. So, pero mahal niya yung bayan kahit na na-reject siya. Ngayon nakikita niya nasasalaulan, nababalahura ang bayan, kawawa ang mga Pilipino. Palagay ko merong pagmamahal sa puso niya na hindi niya maiiwanan ng Pilipinas. Well, I get your point earlier kung na kailangan talaga turuan, 'di ba? Magkaroon ng information drive pagdating sa eleksyon ng mga Pilipino para makaboto sila ng tama. But of course, sometimes kasi there's not much of an option 'di ba? Ngayon po si former Vice President Leni Robredo, Mayor Leni Robredo ay ayaw na. Do you think na kung for example, ilabas natin yung ibang mga pangalan like Mar Rojas, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and Senator Risa Ontiveros, ay magkakaroon din ng numero yon, taking away Leni in the equation? Yes, I think so. At importante talaga yung frame of mind ng mga Pilipino. Ngayon, napakalaking opportunity dahil nakita naman nila kung gaano sila nahihirapan. Nahihirapan na kayo, binubola na kayo. Sabi nila, President Marcos, VP Sara, sabi nila, para umunlad ng bansa, dapat uni team. O ano nangyari ngayon? Uni away na, uni nakaw pa. But what makes you think na this time around, let's say for example, hypothetically, pumayag ulit si former Senator Mar Rojas, what makes you think na iboboto naman siya this time around ng mga Pilipino when in fact we all know, sabi mo nga, he was rejected already? Kasi nga, siguro noon hindi pa handa yung mga Pinoy para sa kanya. Pero ngayon, nakita naman nila yung bahan ng administrasyon ng Pangulong Pinoy sa ngayon. At nararamdaman nila yan sa araw-araw nilang buhay. Itong June, July, sigurado ako, maraming lulubog, maraming mamamatay dahil walang ginawa ang administrasyon against flood control. Naman natin na pagka lumakas ang ulan, bumagyo by June, July, tapos walang intervention na naganap, inalis yung 253 billion na flood control project, dito lalo sa Metro Manila, ang daming babaha. So, maghihirap ang mga Pilipino. Ano ang inflation rate natin ngayon? 4.1%. Ano ang projected na GDP? Pinakamababa, 4.4% ngayong 2026. Noong nakaraang 2025, 4.4. Anong ibig sabihin niya? Maraming maghihirap, maraming mawawala ng trabaho, tataas ang bilihin, kawawa na tayo. Ngayon, kung pipili pa rin kayo ng baling batayan, hindi kayo na rin mga Pilipino maghihirap. Kaya mag-isip-isip na dapat ang mga Pilipino. Kong, well, at least malinaw po yung stance nyo na, di ba, hindi dapat umanib sa Marcos o Duterte ang Liberal Party. What if the party as a whole, given its collegial body, decides otherwise na to unite with the current admin just to make sure na hindi po manalo si VP Sara? Ano po gagawin nyo? Kasi mawawalan kami ng moral ascendancy. I'm in the last years of my serving the country, my district, so I would rather be on the right side. Alright, sige po. As always, maraming salamat po sa inyong oras, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Thank you so much. Salamat po.